Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Ayan. Matagal-tagal na nung huling nakapag-live kami, di ba Kong? Yes. Matagal na. Kailan pa last? Hindi ko na mga maalala sa sobrang tagal eh. Kaya yun, magla-live kami ngayon kasi meron kaming gustong i-hype na event para 1 million people yung pumunta. Comic-Con Grande is coming Saturday and Sunday. Ayan. May kasama tayong mga special guest. Si John Zamar, yan, ng Comic-Con, at si Lyndon Gregorio ng Birkada Comics. Yan, yung mga gawa ni John na comics, yung Huwad, Codename Bathala, Digmaang Salinlahi, at marami pang iba. Yan, si Sir Lyndon naman yung sa Birkada Comics. Hello mga sir, thank you for joining us dito sa podcast natin. Good evening. Thank you for having us. Hello. Ayan. So wag na tayong mag-delay. Pag-usapan natin yung Comic-Con, but before that, yan, i-share muna natin yung link para mas maraming makanood. So nasa Indie Comics Podcast Facebook page yung link. Yan. So habang sinishare namin yung podcast namin sa socials, let me remind everyone na mayroong YouTube channel ang Indie Comics Podcast. Nandun lahat ng mga previous episodes. Nandun din yung mga ibang extras na wala sa iTunes, Spotify, Google Podcast. May mga extra doon na wala doon. Ayan. Okay, so pag-usapan namin yung Comic-Con Grande this coming Saturday and Sunday. So, yun. Ano yung mga bago, Sir John and Sir Lyndon, sa Comic-Con Grande this coming Saturday? Okay, Lyndon, you want to... I'll be releasing my book 22. Personally, I'll be releasing yung book 22 ng Birkada entitled Kadabalaghan. It's ang theme ng aesthetic is unsolvable, unexplained events. Congratulations, Sir Lyndon, sa bagong libro. Thank you. Okay. So ikaw, Sir, and is featuring 4 local creators as yung guest spotlight nila ng Comic-Con for this year. Also, kung na-notice nyo yung aming promotional materials, all are done by Tepay Pascual. So, isa yun sa mga bago with Comic-Con Grande. Yung 4 na creators, ayan, nakikita nyo nakasakay dito sa steampunk train ni Madam Tepay, ay si Roy Mercado. Kaka-announce lang sa Super Manila as isa sa mga bago nating locally based na Marvel illustrator. Also, from Next Comic Art din siya. Of course, everyone kilala tong dalawa, si Skate, si AJ Bacar, at si Tarantadong Kalbo. And last but certainly not least ay itong medyo newcomer lang siya, parang recently lang from past 5-4 years, si Kapitan Tambay. Si Alan Legan. Oo. Medyo first time nila, no? Nakausap ko si TK, saka si TK sabi niya first time daw niyang pupunta sa sa Comic-Con. First time. Matagal kinulit ni Madam Sherry si Sir Kevin na umalaw din ng ayun. So yun yung mga special guest natin for Comic-Con. Ayan. So tingnan natin. So si Sir Roy Mercado, yan, ito yung mga binanggit ko kanina. Roy Mercado, Kapitan Tambay, yan. Skype, mga big time yung mga guests nyo pala ngayon, this time around. Mga young ones. Tarantadong Kalbo, yan. Parang siya, as in, reflection of kung ano yung itsura ng current na comics ngayon. Si Sir Alan, si Sir Kevin, Sir AJ, all of them came up digitally, di ba? Digital sila eh. Hindi sila galing sa print. So,
parang ang laking shift niya with our comics creation. Yun. So alam ko si Roy, yung nilabas niyang unang comics, yung Ophir. Sobrang nagulat ako, ang ganda nung trabaho niya eh. Nung na-interview ko nga siya dati, parang ang feeling ko nun is matagal na siya nagko-comics, pero baguhan pala siya nun. Yun yung first na work niya. Parang sobrang polished na nung work niya. And now ngayon niya, kita natin yung works niya under foreign publishers. Under din ng mga sikat na mga IP tulad ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Tapos, anong ginagawa niya ngayon? Deadpool ba yung ginagawa niya ngayon? Oh, Deadpool yata. Saka yung G.I. Joe, di ba? Siya yung G.I. Joe din. Actually, siya ata ayun nag-design ng Filipino na member ng G.I. Joe, si Multo. O siya yung sa mga una nakapag-illustrate kay Multo. Galing nga eh. Nakaka-proud. Di ba, Kong? Nag-guess pa natin siya dito eh. Noon. Oo. Noon, ngayon, mailap na sila. Hindi na. Ako, pang-Comic-Con na si Roy Mercado. Hindi na tayo na-replyan. Hindi pa nami-message ulit. Ayun. So, si Kapitan Tambay naman, regular sa mga comics conventions. Ayan. So, sa mga event ng Comiket, sa mga Super Manila, ganyan, pumupunta. Kaya siyempre si Skype, influencer, saka si TK. Ayan. So, paano nyo sila, Lindo, napili as guest? Dahil ba sila yung mga hottest, creators ngayon or may iba pang reason? John, ikaw yung sumagot. Okay. Katulad nga ng sinabi ko, usually naman kasi ang pinifeature ni Comic-Con is yung parang current trendy. And for everyone din mga kapwa creator na atin, somebody na mag-attract ng foot traffic kumbaga sa event. So si AJ, si Kevin at si Alan is one parang hottest thing in comics right now. And sila yung nagpa-unlock na umaten. Siyempre. sila yung tawag dito. In-invite ni Sherry and nag-umuo na umaten. Dead air. Yan. So sa mga fans, grabe. Oo. Yan, usapan natin yung Comics Kalye. Ayan. Kwentuhan mo naman kami, John, about dito sa mga guests natin, sila Sir Hubert. Isang part, matagal nang naging part ng Comic-Con is featured din yung mga katulad ni Sir Roy na mga local creators natin na based dito sa Pilipinas pero ang works ay pang abroad. So, unahin natin si Sir H.K. Michael. HK na pala dapat. HK Michael na yung ginagamit ni Sir Hubert ngayon kasi nahihirapan yung mga tao. HK. Nakita niyo si Sir Hubert, ang tawag na natin kay Sir Hubert ngayon ay Sir HK. HK. Ayan. Dati rin siyang, di ba, local creator, gumawa rin siya ng comics niya, self-published na. Tamalo na tayo ng publishing. Unstoppable, di ba? Unstoppable ba yun? Kasali rin sa Bayan Nights. Tapos si Sir Jan, nandiyan ba yung picture ni Sir Jan? Siyempre, si Jan. Sir Jan Galino, isa rin, bukod sa pagiging comic creator, isa rin event organizer yan si Sir Jan from Iloilo. And pero ngayon mas nag-focus ata siya sa kanyang illustration work. Marami din siyang works for mga independent publishers abroad. Huyon rin yan, Evangelist. Oo nga. Evangelist. Huyon Evangelist. At iyayaan kami na maging sponsor din si Huyon para sa mga
contest namin na pag-usapan natin later. Yan. Kabang-abang yan para sa mga artist nating mga viewers. And ito, sikat din to eh. No? Ayan, si Aaron, member yan ng yung parang precursor ng Guapings. Sila yung dating Guapings before Guapings. Yung grupo ni Aaron yun, yung boy band ng mga comics event scene dati. Kasama si Mel dun, di ba? O, kasali ka rin dun eh. Sandali lang. Mas nauna sila eh. Sila Aaron, sila Juan, si RH, sila yung original eh. Ikaw yung parang bad boy. Si visual. Na recently si Mr. Vampirella. Nanalo to 'di ba si na-pick yung entry ni Aaron dun sa na-pick din siya ni Todd McFarlane kanyang pa-contest. At saka yun nga, meron siyang kalalabas na issue ng Vampirella. Nice. Good job. Congrats, Sir Aaron. Yan. Ito naman, si Juan. Ay, hindi pala to si Juan. Iba to. Yan. Sir Michael Santamaria. Ay, hindi si Juan. Yan, si Michael Santamaria. Kaano-ano ba niya si Sir Ian Santamaria? Hindi sila magkaano-ano. Parang natanong na ata ni Sherry yan. Hindi ata. Si Jody Santamaria yung kamag-anak niya. Sino pa? Kaming ilog. Sige. Si Sir Michael, ayan, kung gusto nyo magpa-commission, drawing sa Comics Cali caveat lang about dun sa mga magpapa-commission. Meron silang specific... Okay, next. Sinabi din. Ikaw, meron pa daw. May specific sila. Lahat ba sila open for commission? Open for commission pala sila lahat. Kasi pag minsan yung mga superstar natin, parang for signing lang sila. Pero itong mga kalye natin ngayon, parang open for commission sila. So, para dun sa mga gustong pre-event commission para pipick upin na lang nyo, check nyo na lang yung mga pages nila para makita nyo kung ano yung dito. Yan. Definitely, kung gusto lang magpa-sign lang, madali lang yun yung commission. Ayan, check nyo sa mga pages nila. Tama, yun yung best muna para handa rin kayo. Iba pick up na lang di ba pagpunta doon? Meron pa tayong iba dito na hindi natin mention. Marami pa. Si Sir Rino Manikis. Si Sir Stephen. Ayan, Sir Rino Manikis. Yan yung pinaka-favorite ko na local comic creator ng superheroes. Si Mascarado. Lumabas sa Temple. Mascarado, yeah. Original yun. Superhero. Hindi ba yung yung Mascarado noon o yung Mascarado lumabas dati sa tabloid na Tempo. Tapos ginagawa ng Sir Rino self-published na indie. Sir Rino Manikis, sino pa? Si Jericho Marte. Ayan, superstar din yan. Lapit ng yan. Superstar. Siya yung artist naman ni Sir Paulo Heras ng Strange Natives. Saka ni Sir Gab Chiki ng Canon. Yan. So, Sir Jericho Marte. Yan. Ito malupit to. Sir Stephen Segovia. Oo. Isa sa mga pinakasikat nating locally based na illustrator sa labas. Swerte nga tayo pag sa ibang bansa pinipilahan yan. Pero tayo may bayad para lang makapasok. Para gano'n, makapila. Kaya para papirma niyo yung local collectors natin, grab nyo na yung opportunity na ma-meet nyo si Sir Stephen dito sa local
scene natin. Kasi pag pumunta kayo na ibang bansa, mahaba yung pila ng mga yan. Oo. Gagastos pa kayo ng airfare. Airfare. For pictures, tsaka sketches. Papirma nyo lahat ng mga Tomas and Colas nyo dyan. Nga pala, ano siya, alumni ng Funny Comics. Isa pa, si Sir Stanley Lau. Yan, Jonathan Lau. Jonathan Balada. Meron kasi ako nakitang comment, akala niya foreigner daw si Sir Jonathan, kapatid daw ni Art. Iba pala. Local based lang this Sir Jonathan. Marami siyang na-illustrate na mga comics like Green Hornet, ayan si Bionic Man. Sino na ba to? Nakalimutan ko yung pangalan nito. Space superhero. Space Ghost. Hindi kilala yun ng mga Ito pa, si Sir Jetro Morales. Morales. Ang dami, meron silang specific schedules, pa-check na lang sa pages kung which day and time sila. Yan, nandito nakalagay yun. November 24 Sunday, 12:30 p.m. to 5 p.m. Yan. Conference Room F. Si Sir Stephen naman, Saturday lang. Tapos si Sir Jericho, Saturday lang din. Yan. Si Sir Stephen, Saturday, 12:30 p.m. to 5 p.m. Yung Comic-Con Grande ngayon, 2 days na, no? Simula... Ito ba yung first time na nag 2 days? Ito ba yung first time? 18? 2018 ata. 2018, nag 2 days. Malukuhan 2 days. Yan. Wala naman na tayong na-miss sa mga, nasa Comic Kalye. Ito yung mga natin, mga talks. Yan, pag-usapan natin tong mga talks. Ayan. Actually, si Sir Lyndon meron siyang isang talk na parang near and dear sa lahat ng comics creators. Modern comics creators. The joy of self-publishing. The joy of self-publishing. Saturday? Early schedule? Mga noon? Yeah, Saturday, 11 a.m. to 12:30 p.m. Yeah. Wala namang pre-registration dito, no? Basta walk-in lang yung mga gustong umattend. I believe so. Tama ba? Ayan. So, walk-in lang. Walang registration. So, Conference Room F siya. So, para dun baka nandun kayo sa trade halls, yung mga talks natin would be at different conference rooms. Yan, maganda to. Sabi ni Jerry, talk na to talaga yung joy of self-publishing, hindi technical na how to draw comics, no? Kaya how to therapy self-publish. session. Ganun yung dating. I-discuss nila kung ano yung mga natutunan nila na mahaba-habang years of experience to. Collectively, mga 50 years plus of experience. So meron kayong Sir Lyndon, yung PowerPoint o siya, parang panel interview? Panel interview siya. Ayun. Sino Ayan. Si Madam Sherry yung magpo-present. Wow! Ayan. So kung gusto nyo mag-self-publishing, may plano kayong mag-self-publishing, iniisip nyo mag-self-publishing, punta kayo sa Comic-Con sa Sabado, 11 a.m. to 12:30 para ma-boost yung inyong confidence sa pag-self-publish. Parang di ba? Parang walang gusto mag-publish ng gawa nyo. Kayo na lang. Kayo ba ay mga Lagi bang nare-reject ang inyong mga pitches sa mga publishers?
attend. Sa Joy left, of- ano na to, may flip side. Ay, out nila. May the joy, tas merong the despair of self-publishing din. after ng event. Oh. Yung after hours. Doon, Good yung night. malaki siguro mag-volunteer. Ayan, so si Sir Paul, Sir Lindon, saka si Adam David yan, co-founder ng BLTX. Ayan, pag-usapan natin yung ito hindi ko pa to napapanood eh. Gusto ko tong panoorin eh. Film screening na libre. Comicero Chronicles. Napanood ko to sa yung Kwentun event. Pero gusto ko siya mapanood ng sa bahay. Hindi ko lang alam saan papanoorin. Wala yata siyang available na sa mga streaming eh. Oo nga Wala eh. pa. For now, yeah. Gusto ko panoorin. Dapat ma-stream yan actually. Dapat meron ng gumawa nun. Dapat stream. Local comic streaming service. Oo. Parang parang webtoon ng Philippines, ganon. Pero may mga videos. Pero may mga videos. Yan, si Sir Kit Sikat, magkakaroon ba ng parang talk after ng film screening? Tama ba? Or film screening lang siya? Pero kung may time, mag-field siya ng questions. Ayan. Gabi na, 5 p.m. Oo. Totoo. So, November 23 and 24, 5 to 7. Pero meron siyang on stage si Sir Kit ng Saturday. Ito is sa loob ng hall. Ito sa loob ng hall. So, kung gusto nyong tanongin si Sir Kit Sikat tungkol sa documentary niya, also sa mga comics projects niya, meron siyang stage time 1 p.m. to 1:30 p.m. Saturday. Kasama si Sir Emil Flores. Yeah. Si Professor Emil Flores. And maganda to, Comicero Chronicles. Dapat may na updated version, 'di ba? Ilang taon na to. Dapat merong ngayon naman para ibang perspective naman. Tanong, baka pwede nyo suggest kay Sir Kit na gumawa siya ng... Anong year ba ito? Ito Early 2000? Early 2000. Early 2000s pa. Dekada na? 10th year daw, sabi ni Sherry, 10th year. So, 2015, 2014 year. 10th year ba? Para 1 decade apart. Oo. Sobrang nagbago na rin ng landscape ng comics comics landscape sa Philippines. So, maganda magkaroon ng... Actually, parang si Sir J. Ignacio may ginagawa. Abangan natin yun. Okay, next. Ito Kengkoy. 95 years ng Kengkoy. Yan. Pag-usapan naman natin to. Yan. Lagi mo nakikita yan. Co-teacher ko yan, si Sir Ian Velasquez. Yan. So, original arts. Mga original art. Grandson ni Sir Tony at Sir Damien Velasquez. Nangangasiwa ngayon itong Kengkoy legacy, di ba? So, sineselebrate natin yung 95th year ni Kengkoy. Si Kengkoy yung kinikilalang first na first comics character. Tapos sobrang tumatak ni Kengkoy sa psyche ng Pilipino na yung Kengkoy actually is naging part ng vocabulary natin. Na ano ba ibig sabihin ng Kengkoy? Katawa. Kwela. Ang Kengkoy mo gumalaw. Ano yung tsura nun? Kengkoy gumalaw. Exaggerated, yan siguro. Exaggerated. Kengkoy. Ang mga i-display ba ni Sir Ian is mga originals or prints ba? Originals. Kaya sa mga comics people natin diyan na gustong makakita ng original pages kasi bihirang-bihira tong mai-exhibit. Puntahan niyo to sa Comic-Con kasi yun nga. Normally ang ini-exhibit, 'di ba, mga print lang. Pero this time original art.
To further celebrate yung 95 years ng Kenkoy, with the help of Ian Velasquez, mamimigay ang Comic-Con ng first 95 attendees per day ng mga commemorative not flyers. Prints. Postcards. Prints, yeah. It's bigger than postcards. Yung mga prints ng Kenkoy. Selected page submitted by Ian Velasquez. So, ayan, first 95, punta kayo maaga to collect it. Oo. May special price ba sa pinaka-Kenkoy na attend ng Comic-Con? Pinaka-Kenkoy gumalaw. Yung di ba? Popular ngayon sa social media yung Zendaya lookalike, yung Timothy Chalamet lookalike. Dami ka ng Kenkoy lookalike na. Oo. Kasi good 2 idea. days ka Kenkoy. Masapak kayo para Nakapagod mamula yun. Saturday, Sunday ka Kenkoy. Kenkoy cosplay. Yung mga cosplayers dyan hindi naman ganun kahirap i-cosplay si Kenkoy kasi may live action na siya na pelikula. Gayahin nyo lang yung suot niya. Kaso mainit yung suot niya Ayun. So next ito with that next comic art. Ganda ng transition. Next comic art. So, pupunta yung mga art line up ng next comic art. May announcement na ba sila ng lineup nila? Next. Wala pa. So abangan na lang natin kasi nagpa-fluctuate yung roster na pwedeng dalhin ni next. So abangan nyo na lang. Marami yun. Marami sila sa next comic art. Magsasawa kayo, nandun si Manix, si Sawi, si Dexoy, si Harvey Tulibaw, di ba? At iba pang magagaling. Ayan. Okay. So ito yung program ng Saturday and Sunday. Ayan. So from 10 a.m. hanggang alas 8 ng gabi. So yan. Screenshot nyo, Comics People, para hindi na. Bukod pala dun sa Comicero Chronicles, may isa pa kaming film showing. Ano pa yun? Yan natin. Nandito ba? Yung Crossing ni LC Crossing. Wala pa yata dito. Baka nasa ibang album. Nandiyan. Nakita ko kanina. Ito? Ay, mali. Ayan, yan. Film screening. LC De Leon. Yan, oo. LC De Leon. Ayan, yung sinabi mo palit ni Mick yan. Si Copy and Comics. Papakita niya sa atin yung short film niya na ginawa din niyang comics. Actually. Nice. Crossing, a short film. So sa May Show Boulevard to ginawa yung setting. Doon banda to. Habang yung traffic, nakagawa sila ng 8 hours of footage. Tapos ginawa yung short film. Yun, doon sa Crossing. Yun. So, yun yung... So, dalawang film screening. Yan, exhibition ng Kenkoy. Yan, dami, Tapos, ito pa, may contest si Huyun. Quick draw contest. Quick draw? On stage. Oo. Kasama si Cheb dyan. On stage at Saturday, 3:30 to 4. Sali ako dyan. Anong araw to, John? Sabado ang Linggo? Secret daw yung panalunan. Draw the mascot Leon in meron silang Wacom tablet na... Hindi. Yun nga yung sponsor Huyun na sticker. Huyun na sticker. Bukod dyan, meron pang mga on the spot, di ba? Balik tayo doon sa program, pag-usapan natin yung program. Kasi doon natin makikita lahat ng mga mangyayari. Oo. Sa Sabado, start of the program, alas 10. Tapos, Hip Studios, 11 to 11:30. Ano yung Hip Studios? Ano siya, magtutok sa stage?
Yung Hip Studios is a Cebu-based na company, House of Intellectual Property. So they'll be talking about opportunities for creators na, ayun, baka nyo na lang yung talk nila about, meron silang mga opportunities for creators ng mga IP na pwede nilang i-offer. Yan. 11:30 to 12:30, Comic Creator Spotlight. Sino yung i-comment? Hello? Sino yun? Okay. Nire-post ko. Okay. Ayan. So 12:30 So yung to... comics, sino yung unang comics creator spotlight? Hindi, comics creator spotlight. Gusto. Baka si Roy. Sabi ni Madam Sherry, random daw yan. Kung gustong magpa-spotlight, tatawagin niya sa stage. Tikong na yan. I-spotlight niya Tikong. Meron siyang bagong comics. Ano yan? Para dun sa mga bagong creator, grab niyo yung opportunity na maka-akyat ng stage tapos madirect yung mga tao dun sa table ninyo. Prepare kayo na spill. Or prepare kayo ng looping video with music na pwedeng maalala ng mga tao. Parang yung Ariana Grande, ano. Ilang taon na naaalala pa rin. Oo, di ba? Ganun yung recall. Oo, ganun talaga. May mga viewers tayo, Si Juan Vicente Ibanez Perante. Magandang gabi, mga bossing. Gandang. Good evening. Saka si Edward Sancha. Good eve po. Good eve din. Shout out. Okay. Game demo. Ayan, no? Nagbabalik na si Toto Madayag. Sir Toto. Congratulations, Sir Toto, sa iyong card game na Dugtungan. So, kung gusto niyo matuto ng bagong pinaka-hottest event na board game. Hindi siya board game, card game. Card game. Dugtungan. So may game demos from 12:30 to 1 p.m. 1 to 1:30 Comicero Chronicles 10th. Yan, ito yung kanina si Sir Kit. Yan si Sir Kit Sigat at si Professor Emil Flores. Pag-uusapan nila yung 10th anniversary ng Comicero Chronicles. Sa loob to ng hall. Sa loob to ng hall. Yan yung isang natin, Comic Kalye, si Sir Aaron Felizmenio. Hello po sa imong tanan. Hello po, Mr. Bamperella. Hello po sa imong tanan mo rin. Okay. 1:30 to 2, Art Jam with Quentin. Ano yung gagawin sa Art Jam? Ano yung gagawin doon? Tutugtog ba sila ng instruments? Art nga, hindi music. Ay! Gagamitin nila yung mga lapis. Tatambol-tambol sila. Wow! Ganun yun. Concept. Bahala na si Ma'am Isa at si Sir Juan kung anong gagawin nila dyan sa stage time nila. Kung hindi sila tutugtog gamit ang mga drawing instruments, madidisappoint ako. Kasi art jam yun. Yung canvas, tatambul-tambulin nila yung canvas, ganun. Baka parang yung 1v1 drawing. Parang kay Tiki tsaka kay Paul. Oo nga, baka ganun. Parang parang rap battle pero art. Pero random. Ayun. Tapos 2 to 3, ayan, si Sir Roy Mercado na stage time ni Sir Roy Mercado. 3 to 3:30 awarding of the on-the-spot digital coloring. Ayan. Maraming sumali doon sa digital coloring. Marami naman. Tapos matutuwa naman siguro sila sa premium nila. Sponsored yan ni Huyon din. Yes. Magkakaroon kayo ng Huyon stickers. Yan. Tapos award, ayun. Huyon quick draw contest din, ayan. 3:30 to 4.
Ayan. Ano siya, parang on the spot na contest, i-drawing nyo yung mascot ni Huyon. May pangalan ba yung may pangalan yung mascot? Leon. Meron, Kanina may nakita ko. pangalan. Parang Leon? Leon yung pangalan. Medyo mahirap siya i-drawing. Oo nga, hindi siya simple mascot. Hindi siya mascot na pang-artist talaga siya. Master grade. Dapat artist yung sasali kasi medyo challenging siya i-drawing. After that, 4 to 5 p.m. yan, si Kapitan Tambay naman. So, tatambay lang sila sa stage. Nakaupo lang sila dun, walang magsasalita. 5 to 5:30. Go ahead, John. Ayan, yung 5 o'clock to 5:30, awarding na on the spot contest. Ito yung may fan art, on the spot fan art contest na ang kailangan yung i-draw ay mga characters ng ating mga spotlighted na mga special guest. Yan. So, on the spot. Practicein nyo ng i-drawing yung mga characters nila. Oo. May reference bang ipo-provide o from imagination nila? From your memory? Reference. Wala daw. Dapat dapat yung fan talaga kayo. Doon fan kasi fan art nga eh. So, dapat kung hindi kayo fan, hindi kayo dapat sumali, wag ganun. Nang-aaway. Ba't may gatekeeping? 5:30 to 6. 5:30 to 6, 20th anniversary book. Ito yung Yeah. Yung kay Sir Lindon. Ayan, bagong book. Pang ilang book mo na ba yan, Lindon? 20th. Ano ito? 20th yata yun. This is about yung yung... No. Ano yan? Comic-Con. Surprise. Surprise. Yeah. Sabi ni Sherry, surprise. Surprise. Punta kayo ng 5:30 to 6 para Yeah. Major announcement yan. Oo, maganda yan. 20th anniversary book. Ano kaya yung 20th anniversary book na yan? 6 to 7, game demo, La Historia. So, dalawa pala yung game demo natin. Dalawang games yung i-demo sa Comic-Con. Si La Historia, gawa ni Mauno Sekai. Ayan. Tsaka nung kanyang partner developer. Yan. La Historia. Okay. Tapos 7:30 to 8, end of program. Ayan. By Sunday. Habol na lang. Habol. Kapag hindi kayo nakapunta ng Sabado, yung Linggo, ito yung mga maaabutan nyo. So, from 10 a.m. to 11 start, tapos 11 to 11:30, Kenkoy Spotlight. Stage time din ito, John? May talk stage time yan ni Sir Ian. Malamang kasama ka dyan. Kung nandyan ako. Limited lang yung ko eh. Anong araw ka, Mel? Hindi ko pa alam. Nagtagabanday ako ng misis kasi. Medyo tayo ngayon. Daddy duties. Meron tayo ulit na sponsor at merch spotlight ng 11:30 to 12:30. Yan, sponsor and merch spotlight. So yung is surprise din ito. Hindi, kung sino yung tawag ni Madam Sherry sa stage, siya yung masuspot. Okay, dalawang araw pala yung game demo. Game demo ulit, 12:30 to 1, game demo ng Dugtungan. Kung na-miss nyo yung first day, ayan, pwede nyo pa siyang habulin yung second day. Yan. 1 to 1:30, crossing film. Ito yung sa conference room F. Tama, no? Hindi. Yung crossing is dun din sa stage yan, sa stage. Sa stage din, okay. Yeah, short film naman siya. As in short film siya. 5 minutes lang daw. Short talaga siya. Short, oo. So, ba't 1 to 1:30? May talk pa yan. May talk. 1:30 to 2, Huyon demo and talk. Yan. Sino yung magde-demo? Yeah. May artist silang Si Jan Galino. Si Jan, yan.
2:30 to 3, guest Skype. Si Skype. 3:30 to 3:30, awarding of the on-the-spot contest. Anong contest ito? Iba pa to dun sa dun sa first day? Fan art kasi, 4 yung ating mga guest, di ba? So, kung sino yung spotlight nung first day, si Sir Roy at si Sir Alan, so mga fans nila yung mag-on the spot nun. Tapos sa Sunday, ang mag-on the spot is yung fans ni Sir AJ at ni Sir Kevin. Ayan. 3:30 to 4, Art Jam with Quentun. Ayan, tutugtog ulit sila. Tapos 4 to 5 is stage time ni TK. Ayan. Tapos awarding ng on-the-spot contest ulit sa 5 to 5:30 and then end of program. So ano yung John, kung halimbawa isang araw lang yung makakapunta yung isang visitor, anong araw tingin mo ang mas magandang puntahan? Sabado or Linggo? That's up to the visitor kung sinong hinahabol niyang artist. Kung may particular artist siya na hinahabol or particular event like yung demo or yung contest, then they have the luxury to select kung anong day nila pupuntahan. Yan. Preferably, punta sila both days. Yay! Both days. Speaking of both days, kapag 2 araw kayong pupunta, mas mura yung ticket. Mas mura yung ticket, yeah. One day pass. So, pag na-mention mo na rin yung ticket, pag-usapan na rin natin itong ticket o ganda-ganda nitong art card na ginawa ni Madam Tepay. Professional. Ganda ng mga visuals yan. So, makikita nyo na pag isang araw lang yung binili yung ticket, 150. Pag 2 days, 250. Pag naka-t-shirt kayo ng Comic-Con, 100 na lang yung ticket nyo. Yung any year ng Comic-Con shirt. Kung paano, wow, sino nagsuot ng yung year 1 ng Comic-Con? Si Randy. Ang ganda, kasya pa rin. Tapos, tapos mapakita nyo pa na na-maintain nyo yung figure nyo. Since day 1, since from 19 years ago. Yeah, wow, what an accomplishment. You deserve yung 100 peso ticket lang. Tapos kung students kayo na up to senior high lang, 100 yung tickets nyo. Kung PWD kayo, 100 yung tickets nyo. Kung senior kayo, 100 yun. Pero kung senior na PWD na senior high school kayo, 100 pa rin yun. 100 pa din? Kala ko libre na. Ang dami niyang na-hit eh. Naging 300 kasi iba lahat ako. Tapos ito pa. First 95 ticket buyers per day gets 1 Kenkoy art print. Yes. So, limited. First 95 lang din ba yun? Correct. Okay. So when you buy a ticket daw pala, sabi ni Madam Sherry, you'll get a 100 peso voucher para na pwede nyong gamitin sa Comic Odyssey. Yeah. Thank you, Comic Odyssey. Thank you, Comic Odyssey. So, bawi agad, no? I mean, 100 pesos. May value na agad. Meron na kayong, pwede nyong mabawi agad yung 100 pag bili nyo sa Comic Odyssey. Yung 95 na John, yung 95 na makakakuha ng print, day 1 or day 2? Hahatiin nyo ba siya? First 95 day 1 at first 95 ng day 2. Day 2. Okay. Yan. Okay. So, yun yung mga dapat abangan sa Comic-Con Grande. Ano pa rin naman, ang pinaka inaabangan naman lagi with each Comic-Con is yung mga bagong labas ng mga creators natin. And nakita ko nga ang daming nakasabay ko sa ISA at saka dito sa iba pang printer. Maraming nag-print ng mga comics nila. So, naging tradition na eh. Naging tradition na yung paghahabol na before the event.
Ayun. Tsaka marami ngayon mga bata na maglalabas ng comics nila. Mga next generation. Si Joaquin maglalabas ng comics. Shout out sa Kwentun Kids Creative Camp. Kids Creative Camp. Philippine Kids Camp. Na galing doon na magbebenta doon sa Comic Con Grande. Sino isa? Si Raha Alon. Tapos aside from kay Joaquin at kay Raha, si Tantan din ng anak ni Sir Melvin at ni Madam Joanna maglalabas din ng comics. So, maraming mga bata na naglalabas. Well, aside from sa mga bata, may matatanda din mga maglalabas. Alam mo ba, kayo Mel, meron kayong ilalabas, di ba? Yung Guapings, merong Guapings ng Comics Anthology. Oo nga, Oo. Masipag mag-follow up si RD, siya yung Colored pa nga yun sa kanya eh. Colored na mga comics ngayon. Colored na. Bukod sa mga bata yung gumagawa, mga colored na comics na. Anong nangyayari na? Bakit nagkakagano? Yan. So, Comic-Con Grande sa November 23 to 24, 2024. Yan. Anong feeling, John and Lindo, na tagal na ng Comic-Con and yan, hanggang ngayon, active pa rin yung Comic-Con. Ano yung feeling na may event kayo na tuloy-tuloy na I'm glad na we were part of this stage ng Philippine comics. We reported figures from the years 2000 to 2024. 2004 to 2024. And a lot has changed. Yun nga, people then, maybe people even now nagsasabi na comics is dead, comics was dead. But yun nga, as Joanna mentioned, it's a cockroach that refuses to die. Oo nga. At saka a lot of people continued in their mga innovations. And as yung society and culture develop, a lot of these new creators have adapted along as well and made comics their own. And part of their generation, from Gen X, Millennials to Gen Alpha and Gen Z and beyond that. Katulad nga nung shinare ko na comic strip nung isang araw, parang si Jack Kirby ata yun eh. Nagsabi na yung comics daw since 1957 pa namamatay. Pero hanggang ngayon Oo nga. Ano sa tingin niyo yung reason, John, sa Lindo? What do you think is the reason bakit kahit na sobrang tagal na ng comics as a medium of art, hanggang ngayon kahit na hindi ganoon kalaki yung kinikita ng mga new creators, hindi lahat kumikita ng malaki, bakit kaya mahal na mahal ng mga tao yung medium na sa paggawa ng comics? Bakit siya nagpe-prevail? There's a visual factor to it. Na definitely I was young when my attention was caught by yung comics, all the primary colors, yung mga lines and yung mga stories yan that tinisell in the visual fashion. It really captures in every generation. Ikaw, John, may dadagdag ka doon? Bakit mahal natin yung paggawa ng comics as an art form or self-expression ng mga stories natin? Parang yung iba kasi mga artist, mga ibang mga creator, masokista lang talaga. So, nila lang talaga pinahihirapan yung sarili nila. Kahit yung reciprocity yung pag-reciprocate nung attention na nakukuha nila, hindi naman kasing level ng effort at oras na ginugol nila dun sa paggawa ng comics. Pero kidding aside, kasi katulad ng sinabi ni Sir Lyndon, marami sa atin lumaki with comics. And iba talaga yung tawag ng medium ng comics eh. Aside from being a writer, you have to visualize it. And yung visualization ng stories mo is a different kind of expression sa art. So, both
storytelling. Yung storytelling mo is not just by words but by images din. And I guess yun yung sa mga artists talaga with the medium ng comics. At saka one more thing, at this point, after yung 95 years of Kenkoy, ang status na ng comics in Philippine culture is yung historical na. We are so historically significant compared to yung mga other new media. So it's easier for schools and other institutions to embrace and accept yung mga members of the comics community to do workshops, to do talks, to do entire conventions within yung kanilang institutions. Kasi there's a certain status na associated with at least 100 years of comics. Mm-hmm. Naalala ko nung nagsisimula pa lang akong umattend ng Comic-Con, hindi pa uso yung mga online comics. Tapos ngayon, halos majority ng mga lumalabas na bagong comics, web comics, di ba? Puro mga nababasa sa Facebook, Instagram, Webtoon, ganyan. Pero ano nakatawa niya is, per decade, lagi talagang may nagsusubok na i-monetize or gawin talagang mas viable yung platform ng digital. Actually, noong 2005, nung nag-start yung Comic-Con, meron kaming sponsor na digital yung platform niya. So, parang Comic-Con offered us a front seat sa kung ano-anong innovation. So, nakikita namin lagi, parang every 5 years, merong platform na nagsusubok na maging online. Viable yung digital internet. Ang pinaka-successful attempt was simula noong 2015. 2015 onwards, naging viable na the technology ng internet for comics creators. And up till now, as in, alam ko mag-i-evolve pa yan na mag-i-evolve. Kasi, alam naman natin lahat na sobrang print as in, print media, mahal yung investment kaagad. But with internet, pwede ka na mag-focus group kaagad, mag-market research kaagad for free ng iyong readership. So, malaki yung tulong ng technology with yung leaps forward natin with the medium. Mm-hmm. Yeah, no, sobrang nakaka-excite. Yan si RH. Yan, hi guys. Hi RH. See you Saturday, see you this weekend. Oo. Punta ka RH ha. Luwas ba yan si RH? Luwas ka RH kasi nag-invite kami sa'yo. Ayan. Oo, punta ka. Yeah, diba? Seed zone tayo. Ayan. Ito naman yung siguro since malapit ng mag-9. Last question. Ano sa tingin nyo yung reason kung bakit importanteng umattend ng mga ganitong klaseng comics event yung mga creators saka mga comics fans? Why is it important? Kasi ngayon pwede naman ang lalamove, mag-usap online, pero maliban dun sa pwede kayong magpasign ng comics in person dun sa comics creator, why is it important to attend yung mga ganitong klaseng events na comic centered? It reinforces yung idea na there's a community na really solidified yung the 2005 with social media and yung mga e-groups and Yahoo groups noon, and continues now. And after 20 years of that, nagkakapamilya na, people met during these events and fell in love and having their own raising their own families. And that emphasizes now there's a true community that supplemented with online meetings and discussions, but a lot of interesting things happen if you meet up physically. Oo. Yan, prime example si RH, merong diyan, may na-meet siyang I will be you in spirit. Naku talaga. Si RH nakilala niya si Ali sa Comic-Con. I think in-interview yata siya nung si Kong, nakilala din niya sa comics. Si Mel din, si Mel. Ay, ako din pala. Inintay niya ibalik yun.
Ano ba pati si John, nakilala ni John si Sherry. Baka yun talaga yung purpose ng Comic-Con, hindi saka si Lindo, nakilala din si... parang yung Benny Gesserit na genetic program kami to link up people. Magkakakus that sa Haderach. Yan. Roundabout way lang. So, kung gusto nyong makakilala ng probably maging partner nyo in life, punta kayo sa Comic-Con Grande. Maliban sa comics, meron pang love life. Yun na yung tagline. Si Isa Song. Isa! See you this weekend. Yan. Isa, antay namin yung art jam, ha. Dapat tutugtog kayo gamit yung lapis, papel, mga canvas, tatambul-tambulin nyo. Yun yung art jam na nasa Isa. Tablet. Screen tablet. Tablet. Yung joke mo yan. Baby. Ito yung tunog na way yun. Ayun. Thank you everyone sa pag-attend at sa mga nanood ng live stream ng Comic-Con Grande Special ng IKB. Thank you sa inyong lahat. Please invite everyone, John and Lyndon, sa this coming Saturday and Sunday. So, yan. Saan namin kayo makita what our local creators are doing. Most of yung mga nasa Comic-Con Grande are self-publishers. Karamihan are self-publishers. So, parang walang no holds barred yung ginagawa nilang mga comics. So, ayun, supportahan natin lahat ng mga creators na nasa Comic-Con Grande and of course yung mga hindi rin nasa Comic-Con Grande. Sunday will be a celebration. Saturday and Sunday will be a celebration of lahat ng aspects ng local comics natin. From our local creators that create their own titles, mga publishers na sumusuporta sa mga creators natin by producing their own books, ang ating mga veterans, ang mga bagong creators. So lahat ng aspect ng comic creating sana ma-celebrate natin this weekend. Bili kayo ng mga comics. Yung pinaka-importanting part ng pag-attend ng Comic-Con in general is bili kayo ng comics sa mga creators para may pang Christmas sila. Yeah, sakto, November. 13th month pay namin to. Oo. Sa mga comics creators, ito na yung pang additional income. So sana para sa Christmas holiday season 2024. 2024. 2025 na. Ang bilis ng panahon. Tapos maganda rin siguro kasi baka hindi na kayo magkita-kita ng Christmas. Bigyan nyo na rin ng Christmas gift yung mga paborito nyo creator. That's true. Yeah. It matters. Swap na lang tayo. May nagsaswap pa ba ng comics? Meron pa rin yan. Meron pa rin, Pero dapat same value. Wag naman yung Xerox, swap mo libro. Mga Xerox na presyong libro na. Equivalent exchange na yun. Ayun. Yan. Thank you everyone sa mga nanood. Thank you John. Thank you Lyndon. Thank you everyone sa mga nanood ng live stream namin. Kung hindi nyo na paumpisa tong live stream, panoorin nyo siya sa YouTube. I-upload namin to kaagad. Alright? Yan. Thank you very much comics people. See you on Comic-Con Grande this coming Saturday and Sunday. Bye-bye. Bye. See you weekend. Bye-bye.